mga kapuso, tutok lang dito sa amin para may mapulot kayo mga kaalaman na tumutubo lang na parang kabute. Speaking of kabute, ang sarap ng kainin, tsaka dali raw paramihin yan. Pero may isang klase ng kabute o mushroom sa Ilocos na puntirya ng mga kabute hunter dahil sa pambihirang laki ng mga ito, mga giant kabute. Yan ang aking buhay naman ng kwento na dapat alam mo. Sa kagubatan, may umuusbong daw na naglalaki ang kabuti tuwing tag-ulan at pwede raw makain. Yan ang trip hanapin at lutuin ng grupo ng 26 anyos na si Brian. Ang kanilang kabuti hunting, ipapasilip sa atin. Ang grupo ni Brian tila susuong sa laban. Daladalang basket at itak, may kanya-kanya rin daw silang toka sa kanilang pupuntahan. Ako po kasi yung pinakamatanda, ako po yung nagga-guide, nagsasabi kung saan yung magandang daanan. Ang role ko po sa grupo ay ako talaga yung tagaluto po. Nakilala daw ang kanilang grupo sa pagbablog ng Catch and Cook, kung saan manguhuli sila ng sangkap na kanilang lulutuin on the spot. Magpipinsan po kasi kaming lahat. Dati na po namin ginagawa to, pwede palang i-video, kaya nag-video po kami. Kung mga bata pa lang po kami, ganun na po yung mga ginagawa namin. Bago sila naging kabuti hunters, iba't ibang pagkain raw ang kanilang nahuli. Kadalasan po mga land crab, mga pugita, mga isda, mga hipon. Nangunguha rin po kami ng mga honeybee. Pero kapag ganitong panahon, ang pinakahilig daw nila, ang giant mushrooms o kabuting kalaw. Kikita na po ng tito ni Kulot, hindi po namin nakikita yun dati. Nung nakita po nila, pwede daw i-vlog, tapos tinawag po kami. Namangha po kami sa laki nun, tapos napakarami po. Ang mga kabuti, mas marami raw tuwing tag-ulan. Nag-i-start po siya ng June hanggang October po. Dire-diretso po yun na tumutubo, kapag umulan, tutubo ulit. Nung tinanong po namin yung lola namin, sabi niya po ay, ito daw po ay ipot ng ibong kalaw nung sinaunang panahon. Pero yung ibong kalaw na yun po, wala na po dito. Yung isang puno po, parang kalahati po ng kamay kalaki. Ito ay isang edible mushrooms. Discover noong 1990. So far na document natin, pinakamalaki ay gabraso ng grade 1 na pupil, no? Pinakapayong. Ito naman ay merong kasing laki ng plato. Dagdag pa ni Professor Dulay, kailangan hindi tayo dapat mag-collect sa wild. Kasi doon sa bunton, posibleng maihalo na mga ibang lahi ng kabote. Sa life cycle kasi ng mushroom, meron tayong tinatawag ni spores. Ito yung pinakabutil ng mushroom na kapag kumalat ito yung posibleng tumubo ulit sa ibang lugar. Hindi ibig sabihin na umipot yung ibong kalaw ay doon tutubo mismo ang kabuting kalaw. Hindi po totoo yan. Matapos ang 30 minuto ng paghahanap ng kabuti, napuno nila ang dalang basket ng grupo. Ang lulutuin ng grupo, inabraw o dinengdeng na kabuting kalaw with hito. Bigla bang sumisibo ng mga kabuti? Dapat maging pamilyar tayo sa mga pwedeng pitasin at kainin mula sa kagubatan para ligtas ang pagkain lulutuin.